Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Pangingisda ang isa sa pangunahing hanap buhay sa Masinloc, Zambales. Karaniwan sa kanilang mga nahuhuli ang mga isdang tuna at galunggong. Pero para sa mga ngisdang si Julius, hindi madali ang buhay sa laot lalo't kalaban ang masamang panahon at iba pang banta sa pangingisda. Mahirap ang laot. Hindi mo masabing madali. Mahirap kumita ng pera, kaya lang buwis buhay. Abutan kami ng hangin, uuwi kami. Tapos yung alon, masalubong naman yung alon. Yun lang ang nanonood sa laot. Noong 2022, 2021, nandun kami. Hindi kami makalapit doon sa Bahura kasi yun nga, yung mga Chinese yung mga Chinese Coast Guard, tinataboy na kami. So kami naman, dumistansya na kami kasi ang layo na naman kasi namin sa laot, pangisda lang naman hanap buhay. So kami na nang umiwas. Pero may mas malaki pang pagsubok na kinakaharap ang grupo ni Julius. Noong 2016, muntik nang mabankrupt ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Julius. Halos umabot sa 30 million pesos ang naging utang nito. Sa parehong taon, isang milagro raw ang nangyari. Kwento ng may-ari na si Genevieve, marami daw nagbago nang makilala nila ang mahal na poong Jesus Nazareno. So, dumating po ang Senior Gabay Nazareno dito sa Matalbis, Masinloc, Zambales. At nakita ko po siya. May isang babae pong tumawag sa akin na sabi niya, pwede po bang isakay ang senior sa lancha mo? So, agad-agad akong sumabi na, opo ate, pwede po. Nailibot po namin ng fluvial, natapos po, nailapag dyan sa baba, lumapit po ako. Nung lumapit po ako, doon po ako sa paan niya nagdasal. Tapos ang binanggit ko lang, Senyor, andito po ako, lumalapit sa'yo, hindi ko na po kaya. Kumbaga, ibinibigay ko na po ang buhay ko sa'yo, ikaw na po ang magmando. Humihiling po ako sa'yo na kung pwede po, tulungan mong mabayaran ko yung utang ng brother ko na 30 million. At the same time, tulungan niyo po, nabigyan niyo po ako ng 5 lancha. Pinapangako ko po, Senyor, na sa bawat taong makukuha ko, tutulungan ko na mabago ang kanilang buhay. Bagkus ka ko, Senyor, pag hindi ko po tinupad ang pangakong ito, kunin mo anumang meron ako. Simula noon, unti-unti na nilang nabayaran ang utang at nadagdagan ang mga lancha. Parang yung isang lancha na umikot, naging ganito na siya karami. So hindi ko akalain na ang isang katulad ko ay napagbigyan ng isang ganito kalaking biyaya. 9 na taon na nilang ginagawa ang fluvial parade. Every time na may fluvial, namimigay kami ng candy. Una, kumbaga sa mga taong nakasakay, parang ang doon, bountiful ng huli ng fish. Parang parang masaya, di ba? Bigyan mo yung tao. Tapos namimigay kami sa mga maliliit na boats, mga ibang company na lancha, ibang company na bangka. Namimigay kami doon para, kumbaga, i-share po yung blessing. Kumbaga, dahil nabiyayaan tayo, i-share lang po natin yung blessing na nakakamit. Yun po yung simbolo ng candy. Ganon. Pagkatapos may parada, papasanin at isasayaw naman nila ang mahal na poong Jesus Nazareno. Yung hinihingi ko po habang nagbilang may kanina, yung sana, sabi ko sa sarili ko, sana po, gabayan mo po kami sa mga sunod na mga araw, sunod na mga taon para ulit mangyari naman ulit ito. Habang po nagbubuhat po kami, yung sa bawat isa sa amin, palataya kami sa Kanya,
na sana iiwas na kami sa lahat ng mga sakuna. Yung kanina, yung habang sinasayaw namin siya, nagpupugay kami sa kanya at nagpapasalamat dahil ito pa rin kami. Lahat po ng galaw ko ngayon ay dahil siya po ang may utos. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pasangkru sa buhay. Pero gaano man ito kabigat, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil siguradong may tutulong para gumaan ang ating mga pasanin. Kung mayroon po kayong mga kwento ng himala na nais ibahagi sa amin, maaari kayong mag-email sa anghimala@gmail.com. Pakiiwan na rin po ang inyong mga telepono para mas madali namin kayong makontak.